Tinutukan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong nakaraang linggo ang mga programang higit na pakikinabangan ng mga Pilipino gaya ng aproba sa pondo para sa pagtatayo ng Child Development Centers. Ininspeksyon din niya ang Rice Processing System 2 sa Isabela. Si Kenneth Pasyente ng PTV sa Balitang Pambansa. Lunes, nakipagpulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga kinaukulang ahensya ng gobyerno para tiyakin ng long-term plan ng pamahalaan para sa mga apektado ng pagputok ng Mount Canlaon. Kabilang na riyan ang pagkakaroon ng permanenteng evacuation sites at relocation areas. Bubuuin din ang Task Force Canlaon na pangungunahan naman ng Defense Department. Martes, pinangunahan niya ang isang sectoral meeting sa palasyo kung saan inaprubahan niya ang 700 million pesos na pondo para sa pagtatayo ng Child Development Centers o CDCs ngayong taon, partikular sa mga 4th and 5th class municipalities o mga mahihirap na bayan na walang sapat na mapagkukunan para sa basic education development hubs. Sabi ng Pangulo, nararapat lang na pagtuunan ng pansin ng edukasyon maliban sa iba pang aspeto na isinusulong ng administrasyon, lalo't edukasyon anya ang susi sa pag-unlad hindi lamang ng mga batang Pilipino kundi maging ng bansa. Huwebes, ininspeksyon ng Pangulo ang Rice Processing System 2 sa Barangay Ipil sa Etiague, Isabela. Mayroon itong isang multi-stage rice mill na may kapasidad na 3 tonelada bawat oras na nagkakahalaga ng 48.58 million pesos at 5 recirculating dryer. Bawat isa ay kayang magproseso ng 12 tonelada na nagkakahalaga ng 18.9 million pesos. Layunin nito na mabawasan ang gastos sa produksyon at maiwasan ang pagkalugi ng mga magsasaka pagkatapos ng anihan. Sinusuportahan nito ang nasa 70,000 na magsasaka sa Isabela na nakarehistro sa ilalim ng Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA. Personal ding ininspeksyon ng Pangulo ang Kabagan Santa Maria Bridge na napinsala matapos gumuho ang bahagi nito noong nakaraang buwan. Ayon sa kanya, maling disenyo ang nakikitang dahilan kaya bumigay ang bahagi ng tulay, gayon din ang overloading. Nanghihinayang din ang Pangulo na dahil sa pagtitipid ay tila back to zero uli dahil sa kakailanganing pagkukumpuni ng tulay. Tiniyak din ng punong ehekutibo na may mananagot sa insidente. Pero kailangan muna anyang tugunan ang problema at pagsasaayos ng istruktura. Mula PTV, Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa.